But honestly, I'm not sure. I'm submitting this to you. No, so dili jud siya sigurado iyan ang ginarepresentar sa inyo I'm submitting this to all of you. Iyan ang ginapresentar, iyan ginasubmitar sa ato ang tanan. Perhaps the Lord will give you understanding. Tingali ang Ginoo maghatag ninyo pagpanabot. Okay, dream number 2. What? Go ahead. So ikaduha nga damgo. Sa dalan, sinilo nakakita og kanang gapundok nga mga isda nga tuloy ba nga gipang balandra sa kilid sa dalan. Kunya iyang gipangutana si Pastora Jen kung unsay buhaton nila atong mga nagpundok na nga mga isda na sa dalan. Tapos ni-reply si Pastora, ana siya nga hulaton nato ang uban kay ang panalangin para man sa tanan. Dayon sinilo nakabalo sa iyang damgo nga kato nga mga pundok nga mga isda kay panghatag ito sa mga tawo. Kunya gamay jutay gikan sa kung asa sila gatindog, adunay tubig nga nagpadulong sama sa usa ka suba. Kunya ang katinaw sa tubig kay klaro kaayo. Kunya huma sa diha nga miabot ang tubig ug naigo tong mga isda nga nagpundok, nabuhi pagbalik kato nga mga isda. So gipundok na siya kay gikuha na siya ba, gi-harvest na siya, din gipundok siya sa dalan. Don't mention the name. Yes. Okay. Okay. Yes. So human nga nabuhi ang mga isda, daghang mga tao ang miabot, nagbitbit sa ilang mga balde para sa pagpuno sa ilang mga balde sa isda. Unya aduna siya nakita nga usa ka babayi nga nagpuno sa iya ang balde ug isda. Unya sa diha nga nangutana siya kung kumusta siya sa iyang kumusta ka sa imong pagpuno sa imong balde, miingon ang babayi, wala mitubag ang babayi. Unya na kay sit down. You come sit down. Lexus, lingkod balik. Lexus. You listen to your mom and dad, please. Lexus, balik dire. Listen to Balik. your mom and dad, please. Okay. Thank you. Salamat. Good boy. So nakainomdom si Nilo nga naaday siya duha ka mga balde, apan iya aning gibilin sa usa ka batanon. Unya ang batanon kay miuli man og natulog. Ang maayong butang nga daghan pang mga balde nga nang lutaw sa tubig, mikpunit siya og usa ka balde unya gipuno niya kini og mga isda. Nasabtan ni Nilo nga ang mga tag-iya ni ato mga balde nga nang lutaw sa tubig kay nangatulog pod sa ilang mga balay, mao nga ilan na lang gibili ng ilang mga balde nga walay nagbantay. Human sa pipila ka mga oras nga ilang gipuno ang ilang mga balde, mihupa ang tubig, unya ang nabilin na lamang kay lapok, pipila ka mga patay nga mga isda ug mga kalong. Unya usa ka tawo ang miabot ug nasuko tungod kay wala siya nakaabot sa kung unsay nahitabo. Unya ang nakita niya na lang kay lapok, mga patay nga mga isda ug pipila ka mga kalong. Okay. Crabs. So this dream, it's much easier to understand for me. So kini nga damgo masayon nga masabtan It's para sa iya. obvious the Lord wants to send a great blessing to us. Klaro kayo igsoon nga ang Ginoo gusto gyud niya magpadala og dako nga panalangin sa tuwa. And what does fish represent? Unsa may girepresentar sa Bible. isda sa Biblia? Soul. Mga kalag. God wants to send soul. Gusto sa Ginoo nga magpadalag mga kalag. Trying to prepare the church to win souls. Ginaandam niya ang iyang iglesia para nga maggabik tag kalag. For everyone to enjoy. No, para nga ang tanan, para sa tanan. Nakalipay sa tanan. Then water came like a river. Crystal clear water always is about the Holy Spirit. No, basta klaro gani tinaw nga tubig, nagpasabot gyud na siya sa balaang espiritu. The Holy Spirit is coming. No, moabot ang balaang espiritu. Are you ready? Andam na ba ka? And as soon as the water hit the fish came back to life. Hallelujah. Nya sa diha nga naigo sa tubig kini nga mga pagapundok nga mga isda, nabuhi pagbalik ang mga isda. There's a lot of dead fish in the church. No, daghang mga patay nga isda sa simbahan igsoon who need the Holy Ghost. nga nagkinahanglan sa balaang espiritu. And many people came carrying pails to fill with fish. Unya daghang mga tawo ang miabot nga nagbitbit sa ilang mga balde para punon og isda. In the dream, the people in the dream, some of them were here. No, ang pipilaan ni mga tawo nga kay naa diri karon, naa sa atong pamilya. And when
a person was asked how they're doing, filling their pail, they did not respond. So sa diha nga gipangutana ni Nilo kining usa ka tawo nga kanang kumusta ka sa imong pagpuno sa imuang balde, kining usa ka tawo kay wala siya mitubag. For me, this question is from the Lord. How are we doing and filling the pail with soul? No, so kini para sa iya igsoon kay usa ka pangutana gikan sa Ginoo ba nga, kumusta man ta sa ato ang pagpuno sa ato ang mga balde ug mga kalag? Kumusta ta? And some of us in the body of Christ are not responding to the instructions the Lord is giving No, us. ang uban nato igsoon kay wala naga-respond, wala nagatubag sa mga sugo sa Ginoo nga ginahatag sa atoa. We think if we ignore, if we don't respond, that then we're not responsible. Nagtuo ta igsoon nga kung dili lang ta mo respond sa sugo sa Ginoo, moingon na ta nga ay wala ko'y labot ana, dili ko responsable ana. So Nilo remembered there was two pails. He has two pails, but he left it with someone. But this person he left the pails with went home to sleep. No, so yan nakainomdom si Nilo nga naday siya duha ka balde unta nga iyang gibilin sa usa ka batan-on, tapos iyang giingnan ang nahitabo kay ang iyang gibinlan miuli dayon natulog. Are you understanding here? Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo sa mensahe? Some are ignoring, some are not listening, some are sleeping. No, ang uban ilalang gibaliwala ang sugo sa Ginoo. Ang uban dili mo respond, dili mo tubag. Ang uban kay muuli ug natulog. Those who do not respond to the Lord Katong mga dili mo respond sa Ginoo, will not receive what He wants to pour out. dili makadawat That's sa kung simple. unsay gusto nga ibubo sa Ginoo. Ingana ra ka simple. Are you understanding it? Nasabtan nato igsoon. Be very, very careful who you follow. No, pag mainampingon igsoon, pag mabinantayon kung kinsa imong ginasunod. You're to follow Jesus Christ, not any man. Ang imong kinahanglan nga sundon dili tawo kun dili si Jesucristo. So he understood that the owners of those pails floating in the water were also asleep in their houses. Why they just left the pail. No, so nasabtan pud ni Nilo nga ang mga tagiya aning mga balde nga nang lutaw lang sa tubig kay niuli pudong nangatulog mauna siya nga nang lutaw raning mga baldiha. But before that, there was lots of pails. He saw lots of pails floating in the No, water. nakita niya nga naglutaw ang mga balde sa See, tubig. everyone has been given a pail. No, so ang Everyone tanan, has been given Kitang tanan gitagaan pag mga balde. the ability Gitagaan pag katakos to obey God, nga mosunod sa Ginoo, to win souls. nga mukabig og kalag. But many just left their pails behind to go to sleep. No, pero daghan gyapon ang mibiya ra sa ilang mga balde para matulog. So after some time of filling the pails, the water subsided. The Holy Spirit subsided. No, so human sa pipila ka mga oras sa pagpuno sa ilang mga balde, ang tubig mihupa. So ang pagpamuhat sa balang espiritu Which will mihupa. happen, Nga mahitabo when siya Jesus returns. sa pagbalik ni Jesus. When Jesus comes for His church, His Inigbalik ni bride. Jesus para sa iyang pangasaunon. The water subsided, and then only thing was left was mud and dead fish with crabs. You understand? So ang nabili na lang kay lapok, patayng isda ug pipila ka mga kalong. Then the man came and he was angry because he wasn't able to catch up with what just happened. See, he was left behind. So nya adunay usa ka tawo nga miabot ug nasuko siya tungod kay wala siya kaabot sa kung unsay nahitabo. So nabiyaan. He was angry because he got left behind, but he was sleeping. Nasuko siya kay nabiyaan siya, nya kay nangatog man. And the only thing he saw was mud, dead fish, and crabs. Unya ngiya na lang naabtan kay lapok, patayng isda ug mga kalong. Do you understand? This is Nasabtan? very easy to understand. So basta dali ra gid siya masabtan nga damgo. So Pastor Floyd, I'm sorry for taking up some of your time. I wasn't planning on doing this, but I felt I must do this first. And then I'm turning it over to you and your team. So thank you for understanding. Salamat, Pastor. Okay, next dream. Okay, that. Of course. Sige, so kini katulong nga damgo. So sa iyang damgo nakita niya ang atong family nga Greater Works nasulod sa balay nga nagulat tungod kay adunay magministeryo sa pulong. Nagulat ta nga moabot tong nga magministeryo sa pulong sa Ginoo.
Unya ang sunod nga senaryo nga iyang nakita kay nakita niya ta nga family. This dream, by the way, is by somebody else. It's not Nilo. Kini nga damgo dili ni kang Nilo. No? Dayon, nakita ang sunod niya nakita kay kita nga family Greater Works nata dito sa Baybay. Unya si Kuya Gibe kay nangisda sa Boulevard kauban si Dotdot. Dahil nakita ni Alin nga naay nagkalain-lain nga klase, gidakon og kolor sa mga isda nga naa sa tubig, nga naa na gyud sila atubangan gyud ni Kuya Gibe, naghulat sila nga pasulon. Ang isda na mismo naghulat nga pasulon sila. Lain-lain nga kolor, lain-lain nga gidakon, lain-lain pod nga klase sa isda. Dayon, ang anak ni Kuya Gibe nga si Dotdot mao'y tigbutang sa paon sa katong fishing rod. Pero sa dili pagani ilabay ni Kuya Gibe tong fishing rod sa tubig, ang isda na mismo mo'y muambak para nga iyang i-catch tong paon nga naa sa fishing rod. No nga para nga masayon kang Kuya Gibe nga mangisda. Unya ang sunod nga nakita ni Alin kay samtang namasul si Kuya Gibe og mga isda, aduna po'y mga tao sa iyang kiliran nga nagministeryo sa pulong ngadto sa mga tao nga excited kaayo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. So this is another dream that speaks for itself. It's self-interpreting. No, so kini usapod ka damgo nga kanang klaro ang iyang paghubad. Again, Siya mismo naghubad siyang kagalingon. Again, it's about the family of God fishing. What does that mean? No, mahitungod sa pamilya sa Dios nga nangisda. Unsay bot pasabot? Let me tell you, Apostle John, si Apostle John, he says this. ingon siya ani. He says, if you say you're a Christian, but you have no compassion or heart to win souls, he said, I will question whether you're really a Christian or not. Ay, bida. No, so gikan mismo sa baba ni Apostol John igsoon, nga kung ikaw nag-angkon nga ikaw sa kakristohanon, unya wala kay kasing-kasing or wala kay kanabitong kabalaka o kahingawa sa imong kasing-kasing nga mukabig og kalag, wala kay compassion, wala kay kaluoy sa mga kalag, di ka ganahan nga mangabig og kalag. Kinahanglan ako nga questionon kung naluwas bagyog ka. So we were waiting, Greater Works was waiting for the Word of God to come. We're waiting on the Lord. No, so ang pamilya sa Greater Works kay nagulat nga iministeryo ang pulong sa Ginoo. And then there was Gilbert fishing over at the boulevard with his son. No, then nakita nga si Kuya Gibe dire, si Kuya Gilbert kay nangisda kauban ng iyang anak. And like my son already said, we have all these different kinds and sizes and colors of fish. No, nya sama sa akong gingon ganiya nga nagkalain-lain ang kolor, ang gidakon ug sa kolor, gidakon ug klase sa mga isda. They're everywhere. The fish are everywhere. No, bisan in our asa, city. bisan asa igsoon kini nga mga isda naa ani nga syudad. Everywhere in Mindanao, just waiting No, bisan asa diri for sa the Mindanao. fishermen to come. Gahulat ra gyud nato nga mga mangingisda nga moabot. Gilbert's son was the one who put the bait in the rod. But even before Gilbert throws the fishing rod, the fish would already jump out of the water and catch the bait. Na? No, so ang anak ni Kuya Gibe, mao'y magbutang sa paon, unya sa dili pagani ilabay ni Kuya Gibe katong fishing rod, katong pasol, kang isda na mismo mo'y muambak gikan sa tubig, nga iyaan ang isda na mismo mo'y mumukatch sa paon. The Bible talks about the end times, the prophetic words we've heard for many years, talks about the time when the fruit will just drop off the tree. Wow. Hallelujah. When God prepares the heart of the people Amen. to receive the gospel, that's called revival. Hallelujah. No, sa Biblia, igsoon gitakda na nga sa katapusang kapanahunan, no mahitabo ni siya nga kanang gipasabot diha sa Biblia nga ang bunga na mismo mahulog gikan sa iyang kahoy, no nga di na siya kinahanglan nga sakon, di na kinahanglan uyugon, ang bunga na mismo mo'y munaog, ang bunga na mismo mo'y magpa-catch, ang bunga na mismo mo'y magpasalo ba, no mo na siya'y pagkapukaw. So for all of us who are involved in street ministry and presenting the gospel to people, is it easy? So sa tuwa nga nahimong involved sa pagpanglakaw o sa pagpresentar sa ebanghelyo sa Dios. Sayon ba? Dili. Is it easy? Sayon? Sayon ba mangisda? Iksoon, it's preparation Hallelujah. for you. Preparation for us. No, pagpangandam ra na siya igsoon, ginaandam ta. Will you be Ginaandam ta. faithful when it's hard? Magmatinud-anon ba ta kung lisod? Will you be faithful when you're being rejected and it's actually not you, it's the Lord who Hallelujah. rejected? Magmatinud-anon ba ta igsoon sa pagpanglakaw kung kita isalikway, pero dili man kita mo gisalikway ang Dios.
It's preparation for when the fishing will be easy because the fishing will not stay hard. No, pagpangandam ni siya igsoon sa panahon nga kita mangabig og kalag sayon na lang kay ano, dili sa tanang panahon nga lisod ang pagpangabig. So there were people on his side ministering the word to people eager to hear. So while Gilbert was fishing, there was people around ministering the word to Hallelujah. the fish that had been caught. Wow. No, so samtang si Kuya Gibi ng isda, na yung mga tao nga nagministeryo sa pulong sa iyang kilid, giministeryuhan tong mga isda nga nakabig na. Hallelujah. Now these dreams are from the Lord and they're telling us something. No, kini nga mga damgo igsoon gikan sa Ginoo na gyud ni ginasulti sa atoa. And it's interesting, it's coming now. These dreams are just here in the last week, di ba? Yeah. Ya kini nga damgo, kini nga mga damgo nang gihitabo kay maka-interes siya tungod kay nang gihitabo siya sa milabay lang ang mga kasimanahan. Okay, last dream. Last. Yeah. Huh? There's Oh, more. not, oh no, the second to last. Yes. Yeah, I don't like that one. Why? That's my dream. Hindi mo niya pilak ng You ate too much bulag. Ay, aw. Go ahead, sir. Wala ba ako nagbulad dyan? Sige. So, kini nga damgo, no, dream number 2. Ay, number 4 di ay. I guess I'm doing 5 dreams? Yes. Oh, I thought I was Five-fold doing dreams. 4. Oh, five-fold, 5 dreams. Wow. Praise the Lord. Sige. So, kini nga damgo kay si Wen na imbitahan nga mawali sa Danao. So, naguna si Wen, ni Alin ug ni Jessa dito sa simbahan. Tapos, pag-abot ni Alin ug ni Jessa, si Wen kay nagtindog na sa pulpito, dayon nakita ni Alin ang usa ka taas ug baga nga kalayo nga murag nag-travel gikan sa simbahan padulong dito sa taas sa Mount Danao. Wow. Baga kayo sa nga kalayo nga murag og metal, no? Murag metal. Nga straight kaayo nga kalayo nga gapadulong dito sa bungtod sa Danao, no? Dayon ang ngalan ato nga bungtod kay Mount Danao. Ang sunod nga nakita ni Alin kay usa ka baga nga kanang kalayo nga nag-alirong sa simbahan, unya sama siya sa usa ka wild nga kalayo nga nagtakod-takod sa tanan nga maagian og maigo niini, unya tanan nga maagian ani nga kalayo kay makalayuhan. Unya kini nga kalayo kay mikatay sa tibuok nga lugar. Ang kalayo kay makatakod pag-ayo og dili na mapugnan. Unya, niingon si Alin nga kinahanglan na nila nga mulakaw. Unya, ang sunod nga niya nakita kay naglakaw sila, unya si Wen kay nagbitbit og usa ka basket nga adunay tulo ka dako ug taas nga pan. Unya si Wen nagpasabot I like this, big bread. Kaya si Wen kay nagpasabot sa ilaa nga kung unsa pila ang iyang gigasto sa pagpalit sa basket sa pan kauban tong mga palaman nga gipalit ni Wen sulod ato nga basket. Unya ang sunod nga nakita ni Alin kay samtang nagbakta sila, ang dalan gibalik sila dito sa simbahan sa Danao. Okay. So there's some nuggets in here. Adunay pipila nga nga iyang nakita diri. When was invited to preach? We are being invited by the Lord to preach the gospel to the lost and dying. Hallelujah. No, so sama nga si Wen gi-invite, giimbitahan nga magwali. Kita po dikson ginaimbitahan ta sa Ginoo nga magwali sa ebanghelyo para nga diadtong mga nagtigwalaan og gibalatyon. More and more you will be invited to preach at other churches as well. Hallelujah. No, mas magkadaghan pag yung dikson nga dunay mga pipila nga mga kasimbahanan nga mo imbita kaninyo sa pagwali dito. And from the pulpit, she saw a long, thick trail of fire that seemed to be traveling from where the church stands, going to the peak of the hill in front of the church. No, so, gikan sa pulpito, nakita niya ang baga nga kalayo, nga straight nga kalayo, nga daw nag-travel gikan sa simbahan, kung asang simbahan, padulong dito sa taas, sa bungtod, at tubangan sa simbahan. Fire. Kalayo. The fire of God. Ang The kalayo fire sa of the Diyos. Holy Spirit. Ang kalayo sa Balangin Leading Espiritu. us up the mountain, up to the peak, Hallelujah. up to the highest point. No, ginadala tayo igsoon sa kinatasan nga, tuktok. If you want to go high with the Lord, you must follow Him into the high places. Hallelujah. No, kung ganahan ta nga mosunod sa Ginoo igsoon, kinahanglan ta mosunod sa taas nga dapit. Follow the fire. Sunod sa kalayo. Follow the fire, Iksaon. Sunod sa kalayo igsoon. Then she saw a huge, thick hedge of fire around the church. Hallelujah. Around, surrounding the church. Kanya nakita niya ang baga kaayo nga kalayo
nga nagalirong sa simbahan. To understand, Ikson, the church is not a building. It's living stones. It's people. Amen. Kinahanglan nga masabtan nato igsoon nga ang simbahan dili ang tinungkod apan kita buhi ta nga mga If bato. there was a wildfire, easily consumed everything. And everything in the fire touches gets on fire, and the fire got scattered all over the place. The fire was contagious and uncontrollable, like the song. Hallelujah. No? Oh, I love that song. Set a fire that I In my soul, can't contain, and I can't control. Yes, amen. I want more of you, Lord. Ay, let me. Hallelujah. Let's go, tala. Amen. No, so nakita niya ang kalayo nga dako kayong kalayo nga nagkonsume kanang iyang gikaon sa kalayo ang tanan nga iyang maagian ug ang tanan nga maagian sa kalayo kay makalayuhan pod ug ang kalayo mikatay sa tanang dapit unya makatakod ug dili na mapugnan ang kalayo. The one was carrying a basket with long loaves of bread. No, dayon si Wen kay nagbitbit og usa ka basket nga may tulo ka dako taas nga pan. Who's the bread of heaven? Kinsa man ang pan sa langit? He said, I am the bread of life. Amen. Ako ang pan sa kinabuhi. Long loaves of bread, 3. Explaining, when was explaining how much it cost her to buy the bread, to follow the Lord, to have the Lord. It will cost you something Hallelujah. very expensive. No, so si Wen diri nagpasabot Will sa cost you kung everything. pila iyang nagasto para mapalito nga pan. So pareha pud sa atong pagsunod sa Ginoo ba? Nga dili sayon, dili barato ang atong pagsunod sa Ginoo. Nagyud say gasto, nagyud kantidad nga buhian. Nay baylo. There's a price to pay for obedience. No nagyud presyo igsuon ang atong pagkamasinugtanon. Iksoon, if you're obedient to Lord and you put Him first place, your own family will come against you. Your Hallelujah. friends will come against you. Your schoolmates will come against you. Your neighbors, everyone will come against you when you put God first. Iksoon, That is the price of obedience. no, ang Iksoon. presyo sa pagkamasinugtanon igsuon kung imong unahon ang Ginoo, ang imong kaugalingong pamilya, imong barkada, imo ang kinsa man na, mga tao nga nagpalibot nimo, imo ang mga friends, schoolmates, classmates, igsoon sila mo imo ang mahimong kontra. Mo nay presyo igsoon kung mahimo tang masinugtanon sa Ginoo. I guarantee the enemy will send someone to you to get you off of Yes. track of what God's trying to do in your No, life. sigurado I yun. guarantee it. No ikagarantiya gyud diha igsoon nga ang yawa magpadala gyud na siyag tawo o mga tawo nga gamiton sa yawa para nga pugnan ka sa imong paglakaw kauban ng Ginoo. And together with the spread, the bread, and they had the spread, whatever that was. Yeah, you guys put all kinds of ginamos and things on bread. And, oh, Lord. Oh. Peanut butter, Peanut butter's good. mayonnaise, hidden cheese. And the filling, I guess, I don't know if that's bought or brought inside the basket. So it costs something even for the spread, even for the things to put on the bread. Amen. No bisan sa mga palaman. Nadyo'y gasto, nadyo'y bayad ba? So first it went out. Eh. Everybody went out. The Spirit of God went out. The Spirit of God led up the mountain, back, and led them back to the church. No, so nanggawas sila, gidala sila dito sa bungtod. No, ang lawas si Kristo dalon sa Ginoo sa bungtod dahil gibalik sila sa simbahan. So the next great big move of God, it will start with the layman in the church. Hallelujah. No, ang sunod nga pagpamuhat sa Ginoo igsoon kay magsugod sa mga kumun nga mga tawo sa simbahan. I don't like the word layman because we're all of us are equal. Oh, no, kita tanan patas man. But the truth is like Jesus said to the Pharisees that it's bad enough you won't enter the kingdom of God, but you prevent your people from entering the kingdom of God. Sadly, that's true today in many churches. Tinuod. No, makasubo igsoon ba nga daghan sama sa giingon ni Jesus sa mga Pariseyo nga makasubo na gani nga kamo mga Pariseyo dili makasulod sa gingarian sa Dios. Unya inyo pang gigalgal ang mga kumun nga mga tawo nga dili sila makasulod sa gingarian sa Ginoo. Many who catch the fire of the Holy Spirit and go back to their churches are rejected. They're not accepted. No, daghan- Asked to leave. Daghan sa mga nakasalo
sa kalayo sa Ginoo igsoon, inigbalik nila silang mga kasimbahanan kay gisalikoy sila silang simbahan dayon gipapahawa pagani hinuon. This is the sad truth. Mao ni ang makasubo nga kamatuoran. So there's going to be a layman's move of God that's going to spread like wildfire across the body of Christ. Hallelujah. No, so adunay pagpamuhat igsoon nga ang gamiton sa Ginoo kita nga mga kumun nga mga tawo no nga magmukatay ni siya sa tibuok nga lawas si Kristo. No, and no man will be able to stop it. Then walay tawo igsoon nga makapugong niini. They can stop it from happening to themselves, but they won't be able to stop the others who caught the fire. Mapugna nila ang ilang kaugalingon igsoon pero dili nila mapugna ng uban sa pagdawat niini nga kalayo. Okay, last dream. Katapusan nga damgo. Hang in there, Pastor. We're getting there. We're almost done. Last na ni nga damgo. We're not limited to only going to 12. Yes. Spirit of God's moving. We're not going to stop. Mm. And you don't have to eat. You eat the Word of God. Amen. No, kung mamuhat ang Espiritu Santo igsoon, dili ta limitado tama lang sa alas 12. No, kay kung mamuhat ang Espiritu Santo, dili na mabati ang kagutom. Kano na to ang pulong sa Ginoo. Amen. You won't die. You won't die, I promise you. Di pala kita mamatay sa kakananan di ta kakaon. Ayaw mong tuwa ng pasmo kay tinuhang buktot na. Ge. E kung himasting, tadi ta mapasmo. Sige. No, so kini nga damgo, sa akong damgo, ako na nagdamgoan ni. Sa ako ang damgo, kay na ako sa Dipolog Airport, naghulat sa ako ang flight. Dayon, char. Bakit they're all waving bye at you? Bye, JM. Ayaw mo, kaya wala ko nakasakay airplane ani, lupad ang airplane. Dili. So niini nga damgo, kay nagulat ko sa Dipolog Airport sa ako ang flight. Then ayo sa katawo nga ni duol sa ako gibasahan ko niya sa 2006 nga propesiya ni James Donovan. Sa iyang pagbasa, ang iyang gitagaan og emphasis kay katong niingon nga pulo nga muni ang giingon, ako ang ginabuhian ang ako ang mga balod sa himaya sa 5 kapilo. Iyang giingon nga iya ning ginasulti sa active participative tense. Bot pasabot nga kadto lamang mga available lamang kini, andam lamang kini, hatag lamang kini ni adtong mga aktibo nga naghimong kabahin ug nag-apil kauban ang Ginoo. Gets inyo? Subot pasabot katong mga nahimong kabahin sa Ginoo, nahimong kabahin sa iyang pagpamuhat katong nag-aapil sa iya murag mo yang ginaingon ato nga damgo ba nga dili ni para sa tanan. Meaning bisan pa daw nga murag ang samtang gastorya sa ato ang iyang murag pa og kanang nagdamgo mo ani nga bisan og wala niya ginaingon pero nag-gets nimo sa iyang pasabot. So ang iyang ginaingon ba nga murag mind to mind nga iyang gina-communicate sa ako nga dili bot pasabot nga naka sa fivefold apil ka. Bot pasabot katulang mga tig-apil jud mo ora gyud ang maka-apil ani. Makadawat sa himaya. Dili na siya bony finger. Katulang yung mga tig-apil mo'y makadawat ani nga balod sa himaya. Doon ang sunod nga ako ang nakita kay naghatag siya nako og tulo ka mga yabi. Nya kada yabi kay naay ngalan. Ang mga ngalan kay grace, grasya, humility o pagpaubos ug obedience o pagkamasinugtanon. So tulo ka mga yabi, grasya, pagpaubos ug pagkamasinugtanon. Kunya samtang gahawit ko sa mga yabi, ang matag usa ka yabi kay nahimong eroplano. Ang yabi sa grasya na transform una nga mahimong eroplano, dayon nilupad siya. Dayon ang yabi sa pagkamapahinubsanon, nahimong eroplano, dayon nilupad. Dayon ang sunod kay ang yabi sa pagkamasinugtanon, nahimong eroplano, dayon nilupad. Ug samtang ang matag usa ka mga yabi nahimong eroplano, tagsa-tagsa sila nga ng lupad. Unya nakamata ko. Dayon sa ako ang prayer watch, kay nagdamgo ko ni kadlawon man. Pagmata na ako 6:43, idiretso ko sa akong prayer watch alas 7 tama alas 8, ang Ginoo nagbutang sa akong kasing-kasing nga basahon ni ampo gideklara ang Salmo 85. Amen. Amen. Okay. So a lot of that is self-explanatory. Many times airplanes can represent ministries. So kasagaran ang mga eroplano ang iyang significance ba kay
mga buluhaton. This speaks to me. God wants us to take off. He wants us to fly. He wants us to go. So ang iyang nadawat ani kay gusto sa Ginoo nga paluparon ta, gusto niya nga manglupad ta. I'm releasing my waves of glory in the fivefold, just like He promised He would. Amen. No, akong buhian ang akong mga balod sa himaya sa 5 kapilo sa samang pamaagi nga iag yung buhaton. And it's only available to those who are actively involved or participating with Him, the Lord. No, ug mahimo lamang kining available para ni atong mga aktibo nga nahimong kabahin o nakig-uban sa Ginoo. This is why we're trying to build up the body of Christ, No, sa mao ni ang rason igsuon ngano nga ato ang ginatukod ang lawas si Kristo. to help mature each one of you, Para nga mahamtong matag usa kaninyo. to call you out of just being normal human being into being supernatural, being a supernatural disciple of the Lord. Amen. No nga dili lang tag kutob nga mahimong normal nga mga Kristohanon ba apan mahimong supernatural nga mga tinun-an ni Kristo. So He's not going to pour out His glory on just anybody. You must understand that. No, so kinahanglan nga masabtan nato igsuon nga ang pagbubo sa himaya sa Ginoo dili ni siya para sa tanan, dili sa para sa bisan kinsa lang. When He said to the church, you won't be able to carry my glory, that's what He means. Because they did not prepare. They were not humble and they were not obedient. No, so sa diha nga niingon siya nga sa mga kasimbahanan sa tuig nga 2016 nga dili ang tanang mga kasimbahanan tungod kay wala sila naandam, wala sila nakapangandam. Wala sila nagpaubos. It takes humility to be obedient. No, so nagkinahanglan og pagpaubos para nga mahimot ang masinugtanon. Okay, and whenever the Lord's talking about keys, pay attention. No, so sa diha gani nga maghatag ang Ginoo og mga yabi, paminaw gyud. Because each key had a name. Tungod kay kada yabi naay ngalan. And the order they came in is important. No, og ang hanay sa ilang pag-abot kay importante. And the first key was grace. Ang una nga yabi kay grasya. Now, just a few months ago, the Lord taught each one of us how to come boldly into the throne room of grace No, daily. Pila to kabulan na ang milabay igsoon nga ang Ginoo nagtudlo nato ani nga pamilya unsaon nato pagduol sa trono sa grasya sa Ginoo kada adlaw. There was a reason for that. Naay rason ni ana. We need God's grace. Nakinahanglan ta sa grasya sa Dios. And more importantly than receiving the grace, we must give the grace of God away to everyone else. Amen. No, labaw sa tanan nito igsoon, importante kaayo nga dili lang ta makadawat og grasya, ipanghatag po nato ni nga grasya nga atong nadawat. They will know us by our love for one another. Okay, mailan ta nila pinaagi sa atong pagigugma sa usag-usa. Grace is a power. No, gahom igsoon ang grasya. Book of Acts chapter 2, great grace was upon them all. Amen. Libro sa mga buhat kapitulo 2, ang dako nga grasya anaa kanilang tanan. So even when the shadow of Peter landed on them, they were healed. Hallelujah. Nabisan gani ang anino lang ni Pedro kay naayo ang mga tawo. I'm looking for that again in the body of Christ. Hallelujah. Atuan ang ginatinguha igsoon karon sa lawas si Kristo. The second key is humility. Ay kaduha nga yabi mao ang pagpaubos. We must learn how to be a humble people before the living Kinahanglan God. ta makaton igsoon nga mahimong mga mapainumsanong mga tawo atubangan sa buhi nga Dios. He gives grace to the humble. Nagahatag siya grasya sa mga mapainumsanon. Humility says that I will put you first place. I will put my neighbor first place. I will die for the sake of others. I will lay my life down for the sake of others. Amen. That's humility. No, ang pagpaubos igsoon kay nagpasabot ba nga unahon ka nako kaysa akong kagalingon. Unahon nako kung unsay mas makaayo sa imo kaysa sa ako. Mamatay ko para sa imo kaysa sa ako ang kagalingon. Not my will, Lord. Not my will any longer, but your will be done. Dili na akong kabubuton Ginoo apan ang imong kabubuton may matuman. And if we're humble, then we will be obedient to No. whatever He says, no matter the cost. Kung magpapainobsanon ta igsoon mahimot ang masinugtanon. Sa bisan pila pay pangayoon sa Ginoo sa atoa. And each key became an airplane. No then kada yabi nahimong eroplano. Each key, when it opened the door, became another ministry that took off. No, so kada yabi nga mag-aabli og pultahan kay nahimong usa ka bag-ong buluhaton nga nagpadayon o nahimugso. God knows our people need grace. No. Our nation needs grace. Amen. No, ang Dios igsoon nakabalo nga kining atong mga katawhan kining nga nasod igsoon nagkinahanglan og grasya.
Our nation needs to learn how to walk in humility. Ang atong nasod nagkinahanglan igsuon nga maglakaw sa pagkamapayinubsanon. And when we present the grace of God to them, which is the gospel of Jesus Christ, and they respond in humility, they will walk in obedience to Him. Amen. Noon niya sa diha nga atong ipresentar ang grasya sa Dios nga maong ebanghelyo sa kaluwasan igsuon, ang mga tawo mahimong mapayinubsanon din, mahimong masinugtanon sa Ginoo. And I like this, it says each key transformed into an airplane. Noon niya matag usa ka yabi na himong usa ka eroplano. And they each flew individually. Ug matag usa nila kay milupad tagsa-tagsa. Amen. Amen. So there's probably much more in these dreams that we can learn if we will seek God and ask for the interpretation. No siguro daghan patang makuha gikan niini nga mga damgo igsuon kung atong tinguhaon ug pangitaon ng Ginoo sa mga pagpanabot niini nga mga damgo. Praise God, Igsoon, this is good news. No dalaygo ng Dios tungod kay maayo kini nga balita igsoon. Hallelujah. Let's strive, Lord. Amen. Let's strive, people of God, No. to the Lord, Magpadayon ta igsoon kauban ang Ginoo to receive this grace and give this grace. sa pagdawat niini nga grasya ug paghatag niini nga grasya. Walk in humility Nga maglakaw ta sa pagpaubos and obedience, ug pagkamasinugtanon. not for our own Dili sake, para but sa tong for kaugalingon the igsoon. sake of the body of Christ and the lost and dying Aban world. para sa lawas si Kristo ug niining atong mga tawo sa atong palibot nga himalatyon ug nagkatibulaag. Daghan salamat Ginoo. Hallelujah. Salamat kay Lord.